So, yan ang isa sa mga astonishing thing about it, no? Makahawig sila. Although na itong nakuna nating video na ito, na in-still ko siya, was in 2001, wala pang Ancient Aliens na episode. Okay, so... Ano naman siya? It's sa mga light na nagpakita rin sa atin. Gaya pag sinabi mo, during your meditation, sinasabi mo na yung liwanag mag-penetrate from the top of your head, that will shoot out towards the heaven. Makikita natin din dito na may body siya, merong light na nagdo-draw pababa at meron ding shooting up above. Okay, so makikita mo na meron ding cherubim, no? Parang angelic being na nakasungaw doon sa nag-shoot out siya doon sa craft na yan. Ayan, isa rin yan. Parang nakapalda na angel, no? Oo nga, yes. Parang siya nagbabale. Parang nagbabale, parang nakaganon na being. Yan actual yan, hindi yan manipulated, hindi rin yan yung sumingit lang dun sa camera ko. So, during yan, ilan yan sa mga images. Kung i-move tayo, ito naman, medyo isang phenomenal yung pangyayari na to, mind-boggling dahil sumingit ito sa videos. Makikita mo dito parang yung torso niya bumababa, no? Yan ang, and then yung kanyang paa ay parang paa ng isang pirate na sa movie. Oo nga, ano? Ayun na siya. Yung dito na parang bakal yung paa, no? Tapos kung ibababa mo pa natin sa next picture. Ayan. Ano makikita yan? mo na yung tsura ng alien na parang may dalawang horn sa parang horn ng at lumabas yung spacecraft. Nakikita mo yung spacecraft na parang bumuka ng ganon. But it's parang napaka-ancient ng dating ng spacecraft. Saan yun kuha? Sumingit lang yan dun sa aking mga video files. Okay. Kung nakita ninyo kanina na nag-strike ng flash ng light dun sa lens ng camera ko, doon ko ina-attribute yung pangyayaring yan. Doon ko ina-attribute kung bakit Ano naman? Gaya nito, ito ay picture ng anak ko yan eh. Noon wala pa yung image dun sa left side. Okay. Parang sa Dragon Ball Z, yung ano bang pangalan nun? Oo nga. Makikita mo na yung may image o may tawag niyan, may figure na kalbo. Hindi ba mukhang duwende? Parang gano'n. Parang mukhang duwende. And parang matulis ang tenga eh. Matulis ang tenga. Pero wala siyang, yung mata niya parang mata ng hollow. Hollow ang mata, oo. Okay. Dati wala yan. Yung video na kinunan ko dyan sa anak ko, wala yan. Okay. Saan ba yan kuha? Sa isang shopping mall. So wala yan. Shopping mall. Okay. Bigla na lang yung nag-pop up after nung nag-strike yung light doon sa video. Okay. So, kung sakasakaling may lumapag na aliens, makikilala na natin sila unti-unti. Ganyan ang kanila. So, ayan, nasa loob ng gaya niyan. I assume, no? Na isa yan sa seat doon sa loob ng spacecraft. Dahil yung mga sequences na ganyan, bigla lang yung sumisingit sa mga frames, no? Ng video. Ang isang video has 29 frames per second. So imagine kung meron papasok na frame or 2 frames, hindi mo makikita yan kahit ipagka ni-roll mo yung video. So in short, pag sinlow-mo mo, makikita mo naka-insert yan? Yes. Pero tuloy-tuloy ang kuha mo ng video noon, nang iba ang nakikita? Iba. Okay, sige. Nung nag-strike nga yung ilaw na yun, doon ko ina-attribute na nagsimula yung mga magkaganyan. So, next slide. Yan. Ayan, isa naman yan, ano? Pumasok sa video mo. Parang, ang impression dyan is parang tower. Parang pyramid nga. Parang pyramid, parang, nung aking ikonsulta yan sa aking kaibigan, na taga Belgium, parang Mayan pyramid, no? Ang kanyang description dyan yung sa Ziggurat Tower. Noong time ng Mesopotamia. Maari. Now, whatever, sino kaya ang capable
Sa panahon natin ngayon, ang makaka-capture ng ganyan kung wala na yung structure na yan. Okay. So, it proves na ang existence ng mga aliens or ng mga UFOs, simula pa noong ilang thousands of years past. Paano natin nakunan yung video ng ganyan? Sumingit lang din po yan. So, wala na bang next slide? Wala na. Yeah, Okay. wala na. Okay. Nakakatawa, marami tayong mga text messages na pumapasok. Ito, iba naman, iba ang kanyang binanggit. Stargazer, I am a healer and my guides has a message about the crocodile Lolo. He's a very high-ranking crocodile, and if they don't return him to his habitat, there will be a very big problem. His anger is all over the place and will definitely imbalance the ecosystem there. I also believe in aliens. In fact, they are all over LRT and MRT stations. Ano to? Sabi niya, all over LRT and MRT stations. Marami daw aliens doon mula kay Swami Gid of Makati. Baka sa ilalim. Ewan ko lang, baka naman hindi. Pero anyway, nga, talking about the crocodile, dapat i-release na nila yun kasi napakalaking crocodile yun eh. Maaring ang, ano yun, hindi mo masabi. Alam mo naman tayo, Bisaya tayo, hindi mo alam kung engkanto yun o whatever, pero dapat siguro kay Leah Fisher, happy 4th anniversary Pinoy Vibes mula sa West Virginia hanggang England at ngayon nasa Baguio City. Wow. Kasama kita. I love you, Mr. Gazer. God bless. At merong nagtatampo dito. Sabi niya, mabuhay. Happy 4th year anniversary. Sana andyan ako, daya ni Tita Ella. Hindi nagtawag. I love you, Mr. and LLC family. Ayan. So, itong pinag-uusapan natin, Tony, na aliens na ito. So far sa Pilipinas, ilang klase ng spaceships ang umaligid sa atin? Ano ang klase ng spaceship? Di ba ako, alam mo, sa totoo lang, ito ulitin ko, my very first book about the paranormal na binili ko, ay hahanapin ko nga kung naitago ko pa. All about UFOs. Ganun na. Very first book yan. Although hindi, siguro na ano yung, nung bata ako, nung high school ako, inipon ko yung pera ko, nag-sale noon sa Alimars. Pagkatapos, kita ko, unang libro na binili ko, gano'n na ba ako tanda? No? Parang gano'n na. May Alimars pa eh. No? Alimars. Kayo naman, no? Ano yan, nasa... May Alimars pa, oo. Alimars yun, oo. Wala na advertisement kasi sarado na yun eh. Talagang nakasale pa yun. Tandang-tanda ko pa presyo. $9.95. Wow! Mahal na. Mahal na yun. Mahal yun. Nakasale yun. Mahal na yun, promise. Diba? Hanapin ko yun. Pero I know it is still with me kasi chine-cherish ko. Yung book, alam mo hanggang ngayon naman, I think it holds true. Nandun yung cigar shape. Siguro dagdagan na lang yan eh. Tapos syempre yung saucer. Tapos meron siya yung parang building, parang letter H. Okay. Nakaganon. Nandun. Tapos meron pa siya parang bola rin. Tapos merong column lang. Yun ang mga nandoon. So ngayon, nadagdagan na yan. May flashing light. Pero tingin ko, effects lang yata yung flashing light na yun eh. Parang plasma. Ang isa sa mga obserbasyon ko, yung spacecraft na ganyan is not made of pure metal eh. It's a malleable thing. Yung malleable na parang stretchable, parang goma. Depende sa motion niya, pwede siya mag-manifest na cigar shape. Kasi pag nag-i-stretch siya, diba, isang orb siya, no, may ikot-ikot. Pero mag-change siya ng direction, mag-i-stretch siya ng pag-ganon, parang ahas din siya na magdidirect siya papunta din sa taas o mag-shoot out, shoot up, or mag-shoot down. Kung makukuha mong ganon, parang cigar shape. At meron ding movement na mabagal, makukuha mo siya siguro as orb. Yun ang aking impression. Although na meron ding talagang sanhi na maliliit, ibang structure, meron ding mga malalaki, at meron ding iba na pure light ang ini-emit. Kanina umaga, nung ako'y nagbukas ng aking sa Yahoo page, no, may nakita ko doon na news about how many